Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko OFWs around the world, hello, mega love, shoutout, good morning. Ang ating topic pag-uusapan ngayon ay itong impeachment ni VP Sara ay isinampa na ngayong araw, kaninang umaga dyan sa Pilipinas. At ang nagsampa ay itong ngiwe na membro ng Akbayan Party List ni Risa Hontiveros. Itong Akbayan Party List niya na number 51 doon sa Kongreso, na ang first nominee doon yung ngiwe na si itong Akbayan Party List Representative Percy Sindanya. Ito yan siya, Kaya siguro nginiwi ng Panginoon ang bunganga dito dahil masama ang ugali. Dinaig pa yung syuta ni Aiko Melendez. Si Jay Konghon, ngiwi din, ganyan. Ang daming ngiwi ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Palibhasa, ngiwi din kasi ang presidente. So mamaya yung sinabi niya doon sa kanyang party list, sa kanyang Facebook page, no, binlock ako kaagad ng putang inang talunang ngiwi na to. Ayon dito sa balita ng News 5, 1 hour ago. Formal nang naghain ang ilang civil society organizations. Makikita nito ngayon kung sino yung mga nag-file ng impeachment laban kay VP Sara, religious leaders, sector representatives, at pamilya ng tukhang victims. May tukhang victims. Ano na natin na nagbabayad yan sila ng mga tao dyan, mag-witness. Anak ko natukhang. Bakit natukhang? Drug addict din naman, nagtutulak. Tapos pag matukhang, magagalit kayo. Tukhang victims daw ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Idintalye sa reklamo ang 4 na grounds para sa impeachment. Ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Wow, si VP Sara pa ngayon ang may graft and corruption. Pero yung mga nasa Kongreso, yung kanilang MOOA, ang daming congressman dyan, congresswoman na may mga mamahaling sasakyan, motor, mga barrel, bag, sapatos, damit. Hindi yun corruption. Ito pa, bribery, panunuhol. Di ba sabi ni VP Sara si Lisa ang nanunuhol? Tapos sa kanya ngayon yung sisi. So, ito. Betrayal of public trust, Saan ba si VP Sara ng betrayal of public trust? Yung sinasabi niya na kapag mamatay ako, kung patay na ako, may hinabilinan siyang tao na patayin si Marcos, si Lisa at saka si Tambaloslos. Betrayal na agad yun. Ang galing. At other high crimes. May mga high crimes na ginawa si VP Sara. Like what? Hindi naman siya yung nag-utos na lusobin ang KOGC. At kung ano-ano pa dyan. Hindi naman siya yung nag-utos na patayin si Digamo. Hindi naman siya nag-utos na patayin yung mga nanghuhuli ng mga tawag dito, drug addict.
Inendorso ito ni Akbayan Ngewe Representative Percy Sindanya. Sa Office of the Secretary General ng Kamara. Sabi pa niya dito, I stand in full support of the brave citizens calling for Duterte to answer for her blatant violations of the Constitution. Hoy, animal kang ngiwi kang Percy Sindanya, wag mo kaming isali dyan si sinasabi mong brave citizens, ha? Hindi, ikaw lang yun. Kayo ng mga humihimod, kaya nagkandang ngiwi. Ngiwi, yung puta mong bunganga na yan sa kakahimod sa puwet at bayag ni Martin Romualdez sa halagang magkano? Talagang mga makakaliwang grupong komunistang terorista, mga putang ina kayo, ha? So, sabi pa niya dito, egregious corruption and complicity in mass murder ayon kay Sindanya. Ano? Saan yung mass murder na ginawa ni Vice Presidente? Ikaw talaga, ha? I-mass murder mo yung mukha, yung bunganga mong natabingi. Ngayon alam ko na, Percy Sindanya, kung bakit tinabingi ng Panginoon yung bunganga mo, hindi matikom-tikom at hindi may tuwid, dahil pala napakasinungaling mong putragis ka. Mass murder mo mukha mo. Public office is not a throne of privilege, it is a position of trust. Sara Duterte has desecrated the trust with her blatant abuses of power. Saan nag-abuso si BP Sara ng kanyang power? At saan yung mass murder na ginawa ni BP Sara? Si Marcos ang marami ngayong ginawa. Diyan sa, isa na dyan yung kay Digamo, na ibinintang doon kay Arnie Tevez, dahil kuno sa mga negosyo yung, yung STL. Sino ngayon yung humawak ng STL? Yung asawa ni Digamo at si Fritz Diaz. Sus, Ginoo. This impeachment is not just a legal battle, but a moral crusade to restore dignity and decency to public service. Meron kayong dignity at decency diyan ngayon sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Wala. Wala kayong mga dignity at decency. Kaya yung tao ngayon galit sa inyo. Hindi na nagtitiwala sa inyo, lalo na sa iyo. Ngiwe. Tabingi yung bunganga, Percy Sindanya. Ginoo. Ang tanong lang, Panginoon ba talagang nagtabingi ng kanyang bunganga or si Satanas? Ayon naman kay dating Senator Laila de Lima, utro pa to. Hayok sa burat ang animal. Yung mga nag-file ng complaint, wala man lang ka dignidad. De Lima? Ay, Diyos ko po, isa nga yung adulterous nga, yun eh. Ano ba tawag dyan? Bigamya, adultery. Isang may asawang lalaki, pinatulan. Kadaig pa'y naubusan ng lalaki sa mundo si De Lima. Hayok sa burat ang puta. So ito yun, sabi pa ng Akbayan Ngiwe Partiles na si Percy Sindanya, panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Tapos, nag-comment ako doon sa kanyang tawag dito, sa kanyang Facebook page dahil pinuntahan ko mga lalabs, mga bayots, alam. Tapos, ang sabi ko doon sa comments ko, bunganga mo muna, isara mo bago si BP Sara. Tapos may nag-reaction itong, nag-comment doon reaction itong si Anonymous Pinay. Ito siya sa aking Facebook account, no?
Ngayon, nung binuksan ko itong Facebook page ni Akbayan Representative Percy, tabingi ang bunga nga sindanya. Ito, binlock na ako, hindi na ako maka-open. Pero hindi niya alam. Mayroon akong isang account, pwede ko siya buksan doon. Reload page isn't available right now. Buisit ang putang ina. Lakas-lakas ninyo mga ano sa kay BP Sara. Tapos ngayon kapag niratrat kayo, i-block ninyo kaagad yung nag-comment. Yung mga balat sibuyas sa mga putang inang to Ganyan sila ka-animal. Kapag sila, gusto nila, raratrat sila sa ibang tao, lalo sa mga Duterte. Kapag sila binalikan, ibablock ka, ididimanda ka. Nasaan ang hustisya doon? Kayo, ang lakas ng loob ninyo, magsasabi, ipa-impeach si Sara dahil para magkaroon ng hustisya. Pero kapag kayo binalikan, mga iyakin ang mga uhuging puta. Diyos ko naman talaga. So, abangan natin. So, dito mo makikita mga lalabs, mga bayots. Sa nangyayari ngayon, walang pangil ang ngipin ng koteng ng norte or ng tigre ng korte norte na nangiging koteng. Bakit? Hindi pinakinggan si Bongbong Marcos ni Martin Romualdez. At itong mga makakaliwang grupong komunistang terorista na kasabwat ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso, ang sinusunod nila ay si Martin Romualdez. Malaki siguro offer binigay. Wala, mga lalabs, mga bayots. Mas may kapangyarihan si Martin Romualdez kung ikumpara mo kay Bongbong Marcos. Di ba nung nananawagan si Bongbong Marcos na ipatigil ang impeachment, huwag ituloy kay BP Sara? Anong sabi ng ni Arlene Brosas, Franz Castro at ni Raul Manuel? Makabayan Black hits Marcos, Malacanang shouldn't tell House what to do. Isipin mo yun. Ito pa, ang sabi, bakit mo kami dinidiktahan, President Marcos? Aray. Whatever happened to the separation of powers? Why is the Malacanang interfering with legislative affairs? Sabi dito ng House of Representatives and suppressed equal branch of governments daw, no? Yon. Sabi ni Franz Castro yung convicted felon criminal, child abuser. So, BBM, tinalo ka lang ni Franz Castro. Kawawang presidente. Kay Franz Castro lang hindi umubra, putra.